Kumusta mga kabayan? Welcome sa Kabayan Connect. Ako po si Mia. Ako naman si Cara. Episode 8 na tayo. At ngayong Agosto, alam niyo na, buwan ng wika. Tama, ang wika hindi lang basta salita. Para siyang lifeline na nagturugtong sa atin sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya ngayon, let's vibe, let's reflect, and let's ask, anong ibig sabihin ng wika? Lalo na sa ating mga kabataan abroad. Minsan kasi iniisip natin, ay language lang yan. Pero isipin mo, kapag sinabi mong nanay o tatay, hindi lang siya translation ng mother or father. May kasamang memory. Amoy ng ulam, tunog ng tsinelas, init ng yakap. Mismo, Mia. Kaya kapag unti-unting nawawala ang paggamit ng Filipino, hindi lang salita ang nawawala. Nawawala rin yung emosyon at values na naka-embed doon. Parang sa Gen Z lingo. Kung wika ang Wi-Fi, Filipino is our password. Kapag nakalimutan mo, hindi ka na makakonect. Naalala ko one time, may batang lumapit sa nanay niya after the event dito sa Dubai. Tinanong niya, Mama, what does salamat mean? Imagine that basic word that thank you hindi na alam ng second-gen kid. Totoo yan. Marami sa second and third generation Filipinos dito sa Dubai, hindi nakilala ang basic words like kamay, bayan, or po at opo. Nakakalungkot. Kasi kapag nawala yung mga simpleng salita, unti-unti ring nabubura ang connection nila sa ating roots sa Pilipinas. Kaya ang challenge sa atin ngayon, paano natin maipapasa ang mga salitang ito? Kasi bawat salita may kasamang kwento, may kasamang kaluluwa. Let's be honest, tayong Gen Z abroad halo-halo na ang identity. English at Arabic sa school, tapos Filipino sa bahay. Para tayong walking remix. Pero hindi naman kailangan puro para maging totoo. Ang mahalaga, nakaangkla ka. Kahit mag-Taglish, basta dala mo ang Filipino bilang home base, rooted ka pa rin. Parang playlist. Pwede kang mag-shuffle ng iba't ibang kanta. Pero laging may isang track na nagsasabing, ito ang core sound mo at para sa atin, yon ang Filipino. Kara, may konting game tayo. Magbibigay ako ng Filipino word, tapos i-explain mo kung paano siya unique. Parang only in Filipino. Ready? Game! Unang word, bayanihan. Classic. Hindi siya madaling i-translate. Higit pa siya sa teamwork. Isa siyang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagdadamayan. Okay. Next word, utang na loob. Mabigat naman yan. Hindi lang siya debt of gratitude. It's relational. Parang invisible chain na nagtatali sa'yo sa akin, Mia. May lalim siya na hindi kayang tapatan ng ibang wika. Okay. Last, tapwa. Favorite ko yan. Wala siyang direct English translation. It means shared self. Like seeing yourself in others. Ang profound, diba? Parang core Filipino philosophy wrapped in one word. Mga kabayan, tanong namin, kailan huli mong ginamit ang Filipino to express something real? Isang emotion na hindi kaya ng English. At kung may anak, pamangkin o kapatid ka dito sa UAE, tinuturo mo ba sa kanila kahit basic words like po, opo, or salamat? Kahit minsan, isang simpleng salita lang ang mababalik ng buong kultura sa kanila. Sa huli, ang buwan ng wika ay hindi lang patungkol sa nakaraan, it's about choosing today to pass on words that carry who we are. At bilang kabataan, tanong sa atin, gagawin ba natin background noise lang ang Filipino o gagawin natin siyang playlist ng ating identity? That's it for episode 8. Maraming salamat mga kabayan. Kami po si Cara Mia, nagsasabing, laging konektado, laging kabayan.